Tara mga kalisto, samahan nyo ko. Bibili tayo ng Yamaha DT125. Pwede na ba sa 10,000? Masyadong lowball, master. Today mga kalisto, we are going to show you how to buy DT125 mga kalisto. Yamaha DT125 mga kalisto. Before, how to buy second hand KMX125 ang hanap nyo, meron din yan sa description. Before po, may Yamaha DT125 na tayo. So pangalawa na to, so much more confident na po tayo dito. Kung kakilala mo, much better, kasi nakikita mo yung standard nya, nakikita mo yung personality nya kung ka-ride mo siya. Yun ang mas maganda. Kung hindi nyo kilala mga kalisto, stalkan nyo lang yung Facebook niya, click seller details mo lang, tingnan mo lang kung buy and sell ba, mahilig ba talaga yan sa motor. Kung buy and sell yan, medyo mahirap kasi alam din nila kung paano itago yung mga issue pag buy and sell mga kalisto. Ang buy and sell po kasi sasabihin agad nila walang issue yan, walang issue. Pero pag nag-trail ka, binuksan mo na, dun mo makikita. Maraming basta makuha lang yung pera mo, okay na. Maraming ganun, pero hindi naman lahat. Meron pa rin namang matitinong buy and sell gaya ng mga tropa nating iba. Huwag mong gaanong tignan yung presyo, kasi mostly yung mga mabababang presyo, yun yung madaming aayusin. Yung sa presyo pa lang, magsuspetsa ka na maraming issue yan. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content mga kalisto, especially motor po, enduro, dirt bike, trail, subscribe ka naman dyan sa baba and click the bell notification mga kalisto, or comment below kung meron kang suggestion or meron kang tanong, comment below lang po. Kung medyo malayo yan mga kalisto, dapat may sasakyan ka na para pag okay, pag nag-deal kayo, isakay mo na agad. Kagaya ng pick up, van, or whatsoever na kasya yung dirt bike. Yung traffic ko, ayan maulan ngayon, maulan. Sa pagbili natin ng dirt bike at enduro, ilang beses na kaming na-scam. Kaya talagang maging mapanuri, mapagmatsyag at maging alisto pag bibili kayo ng enduro na motor mga kalisto. Dahil itong mga enduro motor, asahan mo yung pinaka-abusive na gamit, yun yung gamit ng mga trail riders. Alam mo naman yung mga trail, di ba? Alam mo yung trail mga kalisto, talagang bumabalibag, nagbabackflip ng mga motor, hinahagis yung mga motor, and so on, na-overheat, pinipilit, nafa-flat, ginagamit pa rin, kahit wasak-wasak na, hagis dito, hagis doon, ganyan ang enduro mga kalisto. Kaya swertehan din talaga. Hindi ang kalaban, hindi ang kalaban, ano yan? Tropa yan ha, tropa, yan. Okay, ito na mga kalisto, yan tatlo. Yan, kailangan magbawas. Bawas po. Gusto ako, master, loko-loko Ay, nakapapak tayo ng tae. Swerte to. Swerte, master. Ay, hindi. Dogi. Ay, sorry. Natapakan ko daw ang ano niya. Boys and Power. Bago yung carb, takasago. Bago yung tune pipe. MCF. Okay, bago MCF. Bago nararide yan. Tapos MCF straight. Ito yung canister. Ang ikli. Maiksi talaga siya. Parang ano lang yan, isa't kalating dangkal. Tapos yung seat cover, bago to kasi yung pusa ko, sira ulo, kinakalmot-kalmot, Carrier pa, stock. Okay. Bago yung kadena, RK, takasago na urig. RK. Tapos yung plastic nung chain guide, tensioner. Ito pa yung chain guide niya, urig pa. Okay. Tapos ang hindi na urig dito, replacement ito, ship. Bagong top end rebuild noong December. 57mm yung bore niya, saka piston. Tapos sinarado ko na maayos, pinamachine shop ko, resurface ko yung head, sa yung block, kaya lapat na lapat, tas urig yung gasket na kinabit ko. Stud bolts niya? Pinarestad ko na, tapos heavy duty na pinakabit ko, oversize. Brake shoe, bago lahat. Brake shoe, harap likod. Itong may butas ba? May masilya ba? Wala masilya. Original pa to, ito yung original paint niya. Okay. Original paint chassis. Replacement na to. Kasi di susi yung original, di ba? Hindi, meron ding may ganyan na variant. Ano ba ito, master? Y4? Y1? Y3. Anong year siya? 2003. 2003. Bagong repack yung fork niya, harapan. Wala siyang tagas. Yung bearing dito, okay pa? Bagong palit din yung bagong palit. Tapos bagong palit din yung wheel bearing, harap at likod. Wheel bearing, harap likod. Bushing, alog. Walang kalog yung mga bushing. Okay. Tapos walang talbog yung shock. Shock. Okay, shock sa likod. Okay. May gonting gas pa pala. Urig papers, urig RCR. Auto lube, magana pa. Pero naghahalo ako para sigurado. Naka-battery operated, ilang volts? 12 volts na siya. Tapos full wave na. Okay, ayan. May ilaw na rin. Nakano siya? May ilaw na. ASB.
Master. Original? Original yan. Okay. Siyempre. Ayos. Yan, Clutch. breakable. Clutch Bagong and palit brake. Nung December din. Okay, okay. Kaya ito yung preno, brake shoe. Kaya Okay, okay. matigas, siyempre. Oo. Pero bagong palit brake shoe yan, kaya ano pa. Matagal yung may i-adjust. Pati yung likod. Four stud po yung ano niya. Four Yan. stud siya, Pwede oh. yan sa XTC. Yan. Tapos Yan. heavy duty yung mga narayos niya, malalaki. Oversize na. Oversize na. Oversize. Itong ano, stock rim. Stock rim na ano Metal. Stainless yung metal, pero powder coated na itim. Okay, okay. Yung kick niya, Urig. urig yan. Urig pa na urig. kick. Urig na kick. Tapos mo yung pipe niya bago, tune pipe bago. Oo nga eh. Hindi pa na, Ano hindi pa natin na-trail pag yan. nilabas. No boy. Napaka-importante is i-test ride nyo po mga kalisto. I-test ride natin, pakinggan natin yung makina. Anda rin ko. Oh. So cold start po, tingnan natin, pakinggan natin Choke. kung ilang kick, so chinok niya. Choke na. Uy, okay pa yung mga suspension niya, gandang laro. Oh! 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 May singaw konti, pero konti lang. Meron. Oo. Sa pipe. Oo. Yan yung mahalaga, yung minor. Doon makikita kung may problema ang side bearing, yung minor. Ayan. So stable naman yung tunog niya. Tuti. Okay, okay. Yung ano, may lost thread ba yung drain ball? Wala to. Na-oversize na ba to? Hindi pa. Stock pipe mga boy. Walang mga tagas, walang lost thread. May lost thread ba? Wala. Sa gilid, sa mga gilid. Itong mga ganito. Original lahat? Dapat ano kayo impact. Okay, Impact drive. Kasi may pwede rin impact drive ko yun. Kasi na. TT125 legendary mga kalisto. Maganda. Malakas yan. Kompleto yung papel niya, original ORCR. Magkano? Master, ang presyo dito, pwede na ba sa 10,000? Naku, master. Alanganin, master. Langanin. Master. Masyadong lowball, master. Ayan, o sige, ayaw niya ng 10,000, babalik na lang ako. Master. Ay, Ito, Dunlop. MX-53, tingnan mo. Dunlop? Geomax MX-53. Ha? Oo nga. Okay. Sold na sa kahit anong presyo. Isakay na natin doon mga kalisto. Bayaran na lang natin. Dunlop pala mga kalisto. Yung mga stud bolts niya is original pa. Yung sa baba. And then yung taas niyan, madalas kasi nalulustred doon sa mga nakaditi. Ginawa na raw ng paraan. Binago na yung 4 na stud bolt doon sa ibabaw ng makina. Ginawa ng 13 stainless. Nakasakay na nga yan. Nakatali na, ready for restoration. Idiretso natin sa powder coating shop. May nakalimutan pa ba tayo mga kalisto? Kung may nakalimutan pa, comment below lang. DT Master dyan, ano may mga tinitignan nyo, baka may nakalimutan tayo. Check nyo na rin po kung mayroong mga bulok, kung may kalawang yung chassis, which is ito okay naman, mukhang okay. Commonly na kinakalawang yung foot peg, side stand, which is i-powder coat natin yan mga kalisto. And then ito medyo kinakalawang ito. Tingnan nyo rin to kung mayroong common na DT. Nagka-crack to, nabubutas dahil sa kalawang, yung mga swing arm. Yung iba pinapalitan nila ng Cobra swing arm. So wala pang extension, stock pa, wala pang extension. Makikita niyo po kung may extension yung DT, may dugtong pa ganun, tapos may welding. Pinahaba nila na ganun. Kasi nga, prone ito sa tayo, itong DT, napakagaan po kasi. Sabi nung seller, hindi, ano to? Walang butas yung tangke, yung fuel cock, okay. Walang tagas sa fuel cock. Later on, buksan natin yung clutch and stator. Tingnan natin kasi naka full wave daw. Tingnan natin kung papasa yung quality. Link in the description. Meron na din tayong biniling DT125 before and mas malala yung restoration nun. Ito, medyo konting design na lang, konting forma na lang, din hataw na tayo sa trail. So, Mototrek yung harap, yung likod niya lang yung Dunlop. Nasisap na tayo. Kasi bababa na sana natin pero idiretso na natin i-powder coat. In addition lang, yung carb airbox hose papunta dun sa airbox. So mahalaga po yan dahil sa mga river crossing. Pag nag-river crossing, dapat intact yung mga yan or else papasok yung tubig during river crossing. Yung manifold yan, meron naman tayong manifold dito. Intact pa naman to, hindi pa nagka-crack. Tingnan nyo rin po yun.
Yan na lang yung mga mild and minor issues kung may crack yan. Hindi naman ganong kalala na issue. Ang lagayan ng tuti niya, okay naman. Then ito yung battery, super light. Ito, pinakamura to ng Motolite, itong super light. Ginawa na lang niya to para magkaroon ng mini driving light yan. Then naka 12 volts charger na raw siya. Ano to? Para sa ito mga boy Jesse. Basta mga bakal mga kalisto at pwedeng isa lang sa oven, eh talagang mapapapurma ng todo dito sa powder coating shop na ito. Ayan. Gaano katagal bago matapos ang isang powder coating? Same day, same day. Same day. Same day, tapos agad. Ayan. Tignan nyo yung damit niya. Ayan o, Dunlop. Kaya talagang quality ang gawa dito. Mayupi siya. Basta walang crack, yun po yung mahalaga. Ito yung sinasabi ko, original pa siya, original paint pa siya, and walang mga bulok, walang bakbak, walang sira, yung chassis niya, buong buo pa. Ay, ito yung may sign of fade, yan oh. Merong konting butas, buong buo pa. Ganda ng chassis nito. Defy Custom QC lang yan. Punta na kayo dito. Ayan. Oh, yung bracket. Ilagay pa rin natin itong bracket para may hawakan yung likod. Oh, yan yung stand. Kikita nyo yung quality. Hindi agad-agad siyang nagagasgas. Gubungguin mo. Ayan oh. Pagka-ansal yan, talsik na yan. Baka forma. Oh. Tornilyo, apat. So ayan pa ang kagandahan niyan. Ayan oh. Pumapatak yung gasolina pero hindi nalulusaw. Hindi nagkulubot, hindi bumukol. Walang nangyari. Few moments later. Oh. Kumuha tayo ng DT para meron tayong ipang ride habang sira yon. Ang production natin, inaabang yung mga pyesa na in-order natin from Europe. Eh kumuha tayo ng DT para may pang trail. Ngayon, ayan, dalawa na silang sira. Kumuha tayo ng DT para may pang trail. Ayun, dalawa na yung aayusin. Baka senyalis na yan na kukuha pa tayo ng pangatlo. Buga lang yung pressure dito. Ibig sabihin may problema ang yung petals. Dito po yung petals, suhugutin yan. Oh, yun. Ba sinasabi natin eh. Ipin na rin natin kung okay ang kuryente dito sa side ng stator. Ano? Baka hindi man panditi yan. Nako, patay. May tamang spline. Yawa. Tinitrace natin yung kuryente and 2-in-1 CDI, na-discover natin, akala natin maluwag lang itong engine sprocket, yun pala sira na yung spline nya, napakanipis na lang pala ang naiwan dyan sa spline ng shafting ng sprocket. Ito na naman tayo mga kalisto, same thing over and over again. Bakit ba nagkakaganyan mga kalisto ang mga engine shafting? Kasi hindi pang DT. Maliliit lang yung ngipin na sinakabit. Huwag nyo pong ilagay yung mga pang TMX, especially yung mabababa ang ngipin. For sure mga kalisto, hindi lang ito ang madidiscover natin. Positive side nito is nakikita mo na yung problema bago pa tayo mag-ride sa bundok. Mas maganda po yun kaysa dun mo napansin. Sa mga bibili ng DT dyan, this is a lesson learned na
unahin nyo muna yung functionality, diskubrihin nyo muna ang mga nakatago dyan sa motor na yan bago mo siya papurmahin. Saka na yung purma. Mga kalisto, ang hirap tiisin na pagandahin, papurmahin kahit hindi mo pa kilala, kahit hindi mo pa na-observe. Hindi natin ma-perfect ang pagbili ng dirt bike, mga kalisto. Puro na lang palpak. So, you can learn from our experience, from our bad experience. Kaya, don't forget to subscribe and click that bell notification. Kung may comment kayo, comment below lang. Or kung na-experience nyo din ba itong mga ganito kalisto, comment below. Siguro bubuksan natin to later on pag pinalitan yung shafting. So, yung manipis na shafting na na-discover natin, siguro isang trail lang yan or ilang wheelie lang yan. Or pinapaangat mo, binibigla mo, ang sarap ibirit. Bibilog talaga yan. Itong center nut na ito, hindi yan harang para sa pag-ikot. Harang lang itong center nut na to para hindi lumabas yung engine sprocket. Talagang may halong risk po talaga ang pagbili ng second hand, lalo ng mga enduro. So meron pa tayong episode number 2, yung restoration neto and yung testing sa ride. Always don't forget to subscribe, mga kalisto, and click that bell notification. Wait for part 2 sa DT125 episode.